Yo again, ganda ka-chika life. Kumusta po kayo mga ka-chika? Heto na naman po tayo para sa ating panibagong showbiz update. Ngunit bago po yan, tulad nga po na nakagawian natin, gusto ko naman pong kunin ang pagkakataong ito upang pasalamatan po kayo muli sa patuloy niyo pong pagsuporta at pagtitiwala sa channel na to. Maraming salamat po. Masaya nga po ang pagpasok ng bagong taon para nga po sa sex bomb Cheche Tolentino dahil nga po nagpakasal na siya sa kanyang partner na si Jester Quay Soto. Nangyari nga po ang intimate wedding ng dalawa sa San Diego, California sa Amerika. Ito ng daan January 5 na dinaluhan nga po ng kanilang mga pamilya at malalapit na kaibigan. Sa kanya nga pong social account, ibinahagi nga po ng sex bomb Cheche ang ilang litrato na kuha nga po sa kasal ni Jester na may caption nga po na Mr. and Mrs. Soto. Bumuhos naman syempre ang mga pagbati sa bagong kasal mula nga po sa kanilang mga kaibigan at social media followers kabilang na nga po ilan sa mga celebrity friends ni Miss Cheche. Wow, congrats partner! Ang pagbati nga po ng kapamilya TV host comedian na si Miss Mene Contiveros. Komento naman po ni Miss Arlene Mulak na ating nabasa, congratulations and best wishes to you and the groom. Bumati nga rin po ang kapatid ni Miss Cheche at kapwa sex bomb member nga po ni si Santi Tolentino. Congratulations Bunso, Cherry Tolentino and Chester Soto, finally get out. Super happy nga po ate mo sa'yo. Saat naman po ng sex bomb na si Miss Izzy Trazona, wow, totoo ba to? Love you, Che, congrats! Matatandaan nga po ng June 2025 ay pinost nga po ni Miss Cheche ang plano nga po niya manirahan na sa Amerika. Kasama na nga po si Mr. Jester na fiance pa lamang po niya noon sa US na kasi nakabase ang guy na isa nga rin pong Pinoy. Kasi po ngayon ako nag-a-apply na po ako ng fiancé visa. Tayo magpapakasal na. Wow, sabi nga po niya sa kanyang isang interview. Samantala wala pa nga pong balita o kumpirmasyon kung makakasama po ba si Miss Cheche sa third round nga po ng dance concert ng Sex Bomb Girls sa darating nga po na February. Samantala, pasabog naman po agad ang pagpasok ng bagong taon para nga po sa Roja. Matapos nga po ilabas ang mid-season nga po trailer, tampok nga po ang umiigting ng bakbakan ni na Mr. Donnie Pangilinan at Miss Kylie Pachari. Napapanood na rin po ngayon ang action-packed series nga po ng Kapamilya Channel sa All TV2. Nakamit nga po ng programa ang bagong all-time high online record matapos makakuha nga po ng peak concurrent viewers o sabay-sabay na nanood sa Kapamilya Online Live noong Lunes nga po, January 5, 2026. Kasalukuyan ganito itong nasa listahan din po ng top 10 TV show sa Pilipinas sa Netflix at iOne. Kaliwat kanan na nga po ang revelasyon ang dapat pang abangan sa serye dahil desidido na po magsanib presa sa nila Mr. Donnie at Olsen nga po na si Miss Kylie naman po ang gumanap. Kasama nga po ang kaibigan na si Luna, Miss Mayma Entra naman po ang gumanap para tulungan ang mga pulis na pagbagsakin ang mga hostage taker nga po ng La Playa Roja Resort upang makatakas ng buhay ang mga natitirang biktima. Kasing-tindi nga rin po ang bakbakan ang mga plot twist nga po dahil masisiwalat ang malaking iskandalo ng pagbintangan nga po ni Greta. Ito nga po si Miss Lorna Tolentino ang gumanap. Ang matalik na kaibigan na si Wendy, Janice Tibila naman po ang gumanap na mga agos sa kanyang asawang si Magnus, si Mr. Raymond Bagaching naman po ang gumanap. Sa pag-usbong nito, lilitaw din po ang mga hinala hinggil nga po sa tunay na pagkakalinlang ng ama ni Mr. Olsen, ang anak nga po ni Wendy. Ngunit hindi lang po sa asawa magkakaroon ng problema si Miss Greta dahil lalakas nga po ang panghihinala ng anak nitong si Liam sa tunay na motibo ng kanyang inang na mahuli ni Milian si Greta. Palihim nga po nakikipag-usap sa hindi pa kilalang individual sa telepono. Sa kabilang banda, magkakagulo rin po sa kampo ng mga hostage taker dahil nga po sa leader na si Emil, ito nga po ay gumanap si Mr. Joel Torre. Magdadala kasi si Mr. Emil sa kanyang kahibangan para patayin si Magdos bilang ganti nga po sa panlolokong ginawa nito sa kanyang anak noon. At magdadalawang isip naman po ang sarili mga tauhan ni Emil na nais na sumuko sa mga otoridad. Sa sunod-sunod nga po na pagkamatay ng mga biktima, makakaharap pa kaya sina Liam at Oslen ng paraan para makaligtas? Paano nila haharapin ang mga paparating na revelasyon na gugulat nga po sa kanila? Pakiusap lang po, panoorin nga po ang maksyon na mga kadanapan sa Roja gabi-gabi tuwing Lunes nga po at hanggang Biyernes ng 8:45 PM sa Kapamilya Channel sa All TV2 at Kapamilya Channel sa cable pati nga po sa A to Z at Kapamilya Online Live sa YouTube at Facebook. Mapapanood nga din po ang pinakabagong mga episode ng Roja 70 oras na po na mas maaga sa Netflix at 48 hours na po sa mas maaga sa iWant. Samantala, dumako naman po tayo sa iba nating showbiz update.
Kumpirmado na nga po ang pagsasama ni na Miss Julia Montes at Mr. Coco Martin sa isang nga pong pelikula ngayong taon. Pagkatapos nga po na mahigit isang taon ay magbabalik nga po sa pelikula ang Coco Joe Love Team. Shinare nga po nito ni Miss Julia sa ABS-CBN News ang kanyang mga upcoming project na gagawin nga po ngayong taon. Isa na nga po rito ang isang teleserye na tinawag nga po niyang Dream Project. May dream project ako na serye na gagawin soon. Pag pwede na namin i-announce, sasabihin ko po. Saad nga po ito ni Miss Julia na nakangiti. Maliban nga po sa teleserye ay magbabalik nga din po siya sa big screen at this time nga po ay makakasama niya ang kanyang boyfriend na si Mr. Coco Martin. May movie kaming gagawin ni Coco. So ayun, isa rin po excited ako na film kasi maganda yung istorya at looking forward po talaga. Sabi nga po ni Miss Julia na nakangiti. Nang tanungin nga po kung ngayong taon ba ito papalabas, sagot nga po ni Miss Julia, yes. Hindi naman na magbigay pa na ibang detalye si Miss Julia tungkol nga po sa pelikula pero sa interview nga po ni Mr. Coco sa season entertainment writer na si Mr. Gory Rola ay inireview nito na gagawa nga po siya ng movie sa Star Cinema. Ang nasabi nga ping pelikula ay may Father's Day na tema na makakasama niya si Miss Julia at ngayon din ang award-winning director na si Mr. Gerald Taro. Tapos may gagawin din po ako sa Star Cinema kay Derek Gerald Taro naman na Father's Day movie. Kami naman po ni Miss Julia ang magsasama. Saad nga po ito ni Mr. Coco Martin. Huling napanood nga po ang dalawa na magkasama nga po sa teleseryeng FPJ ang Probinsyano na nagtapos nga po noong August 2022. Sa pelikula nga po ay napanood nga po sila recently sa pelikula ng Brillante Mendoza na Pula na pinalabas nga po sa Netflix habang 2013 pa ang huli nilang ma-stream movie ang A Moment in Time. Samantala, dumako naman po tayo sa pinakahuli nating showbiz update. Totoo nga ba itong issue na isa sa mga kaibigan o malapit na kaibigan ni Miss Catherine Bernardo ay muntik na masuntok o may nakasuntok? Totoo nga po kaya ang kwento na isa sa mga kaibigan o matarik na kaibigan ni Miss Catherine Bernardo na si Mr. Robbie Domingo at Mr. John Lloyd Cruz ay muntik na nga po magsuntukan sa reception ng kasal ni Sanjo Marudo at Miss Rhea Atayde noong nga pong December 23, 2025. Pansinin ninyo, walang nakakuha ng video, walang mga cellphone lalo na nga po sa reception. Ang bungad nga po ni OG Tia sa YouTube vlog nila ni Mama Loy at Tita Jex, Tamarlene Mopia at aka Alaska Boy at Oliver Kamay. Sa wedding reception daw po nina Mr. Sanjo Marudo at Miss Rhea ay si Mr. Robbie nga po ang kanilang host at lahat nga po ng bisita nila ay pawang close friends sa showbiz at isa nga po dito si Mr. John Lloyd Cruz sa kanila. Pagpapatuloy nga po ni Mr. OG Diaz, may pouch bag binigyan lahat para roon isilid lahat ng cellphone. Request nga po ng bagong kasal na walang magbibideo kaya pansinin nyo, walang lumabas tungkol nga po sa kasal ng Sanjo at Miss Rhea Atayde. Sabay-sabay na nag-oo nga sina Mama Loy, Tita Jex at Tamarlene. Kasi gusto ng dalawa mag-enjoy sila, magwalwal, magsuka kapag nalasing na parang walang makakakuha. Saad nga po ito ni Mr. OG. Saad din po ni Mama Loy para walang mako-conscious and you can be yourself and enjoy the company of your friends. Saad pa nga po ni Mr. OG, isa nga po na nag-host sa reception ay si Mr. Robbie Domingo. Siyempre, mga close friends ang nandoon, diba? Nandoon din po si Mr. Daniel Padilla, kasama si Miss Kyla Estrada. At siyempre, si Miss Catherine Bernardo nandoon din. Mr. Donnie Pangilinan, maraming artista na naroon. So habang nag-host daw itong si Mr. Robbie, ito'y kwento lamang sa atin na isa sa mga nakasaksi roon na habang nag-host, nagsasalita si Robbie, ay nasambit nga po niya kay Rhea na how does it feel to be Mrs. Marudo? At si Mr. Sanjo naman, how does it feel to be Mr. Atayde? Siyempre, magkakaibigan sila, so tawanan lang at wala naman napikon even nga po si Mr. Sanjo at Miss Rhea. Tawanan kasi sobrang close ang mga yan. So pagbaba daw po ni Mr. Robbie sa entablado patungo po doon sa bar, biglang lumapit nga po umapproach si Mr. John Lloyd Cruz na isa rin po sa mga bisita at yung tabpong yon sa paglapit nga po ni Mr. John Lloyd, biglang napalakas yung boses ni Mr. John Lloyd Cruz kaya nakapukaw ng atensyon ng ibang bisita. Sabi raw po ni Mr. John Lloyd Cruz kay Mr. Robbie, mali yung sinabi mo, inappropriate yung sinabi mo. Okay ba yung sinabi mo na tawaging Mr. Atayde si Sanjo? Sabi naman po ni Mr. Robbie, may issue ba tayo? Bakit? Ano mong gusto mong mangyari? Pasugod na sabi nga raw po ito ni Mr. John Lloyd Cruz. Saad nga po ni Mr. OG Diaz ulit. Sabay-sabay na komento ng co-host ni Mr. OG, baka raw po nakainom. Nasabi nga po ni Mr. Oliver, oo, lasing na si Mr. John Lloyd Cruz.
Napaistap nga po yung mga tao at napatitig sila roon sa pwesto ni na Mr. Robbie at Mr. John Lloyd Cruz. Malakas kasi yung boses ni John Lloyd Cruz at to think napakalaki ng venue at tumigil nga po lahat kasi malakas yung boses ni Mr. John Lloyd Cruz. Siyempre, to the rescue nga po itong si Mr. Donnie Pangilinan, kaibigan sila ni Robbie. Siyempre, nakaalalay lang din naman yung mga bata para whatever happens, pwede siyang umawat. Napangangangarin po sila Mr. Enchong D, Eleja Canas, Mr. Gary B, mga Valenciano nandun din po. So, nashock po sila. Paglalarawan nga po ito ni Mr. Ogie sa nangyari sagutan nga po ni na Mr. Robbie Domingo at Mr. John Lloyd Cruz. So, anong nangyari na? Tanong naman po ni Mama Loy. Base po nga sa nakakita, ay nag-aabang lang din po si Mr. Robbie kung uundayan nga po siya ng suntok ni Mr. John Lloyd Cruz. Pero hindi naman nangyari kasi napakaiusapan na ibigay kina Sanjo at Rhea ang moment na yon. Sagot naman po ito ni Mr. O.J. Diaz. Ang pinaka-importante naman po is hindi naman po sila tuluyan nagkasuntukan. Muli nga pong inulit ni Mr. Oliver Carnay ang komento niya, baka naman ang pulasing na si Mr. John Lloyd Cruz. Sagot naman po ni Mr. O.J., malamang inuman yon. Kita mo walang lumabas na naggaganon, nakatutupan na kamera. Si Mr. Donnie ay nasigawan din po ni Mr. John Lloyd Cruz, something like, huwag ka makailam dito ha, yun daw po ang sabi sa kanya. Napacify din po pero hindi sila issue. After nga po na-realize rin naman si John Lloyd o si Rupi. Hindi mo talaga maintindihan itong sitwasyon na ito kasi wala tayo doon, kaya hindi ko rin sila huhusgahan. Sabi nga po ito ni Mr. Ogie Diaz. At dahil nga po sa event organizer si Mama Loy, ay natanong nga po siya ni Mr. Ogie kung may na-encounter nga po siya na nagbibiruan ang mga guests na nagkaroon nga po ng pikunan. Mabilis na sabot nga po ni Mama Loy, wala naman ako na-experience na ganon. Kasi nung biruan lang ng mga friends mo among friends ang nandoon at biruan feeling ko ay okay lang. Pero para iba, baka sensitive yung tao. Kasi kung kinukumusta mo yung lalaki na halimbawa Mr. Cruz na apelyido ng babae para nangibaw yung apelyido ng babae, kaysa sa lalaki kasi diba pag kinasal na apelyido ng lalaki ang gamit ng babae. So para tanungin ka ni Mr. ng apelyido ng babae para nakakailalim nga doon sa guy sa iba at sa ibang tao. Ngunit sa iba nga po among friends nga po they don't mind. Baka lang po nung gawin yun si Mr. John Lloyd Cruz medyo na-offend doon sa tanong. For his friend, kung friend niya po si Mr. Sanjo, paliwanag nga po nito. Sa ngayon ay wala pa nga pong paliwanag o opisyal na pahayag ang mga taong nabanggit nga po sa isyong iyon. Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa Starlight Showbiz YouTube channel and please don't forget to hit the bell button for our latest updates.